Hi everyone! Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang, please do subscribe and like buttons. So for today's video, magka-cash stuffing tayo and budgeting. So I separated the allowances of my anak. So today, bilangin natin kung magkano yung kinita ko this week. So I have 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. And then, nilista ko siya sa notebook para hindi tayo malito. Okay, so, 500, 1,500. So, meron tayong 1,500. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. So, isulat natin para hindi natin makalimutan. Ayan. And then, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 500, 50. So, sa 50s, meron tayong 550. And then, sa 20s naman, wait, sulat ko muna. Then, sa 20s is 20, 40, 60, 80, 120. So, meron tayong 120 pesos. Okay, so, nalito na ako magbilang. Wait lang, compute ko muna. Compute muna natin siya. 6,000 plus 1,500, 7,500 plus 800 is 8,300 plus the 550, 8,850 plus the 120, so 8,970. So, i-double check natin. So, meron tayong kinita na 8,970 pesos. So, ang mga uunahin ko is yung para sa anak ko, yung sa school niya. Ayan, yung sa food niya. At saka yung sa yung other miscellaneous niya. Diba, yung sa school. So, binigyan kasi siya dyan ng 2,000 for the 2 weeks budget niya. Para yan sa anak ko. So, yung first envelope natin, ang una natin lalagyan is yung para sa school niya, which is 250 pesos. And then, check natin kung may natira pa. So, papalitan muna natin yung 500. $100, 250. Yan, para sa school niya, pambaon niya. Ganyan, pambili niya ng snacks. Ganyan. So, may natira pa tayong 20 pesos. So, total is 270 pesos.
the next categories and is yung isa niyang envelope. So, dito may natira pa ako na okay, ilagay na natin yung 250 pesos niya. Okay, sa groceries naman is 300 to. Pero, lakihan ko siya ngayon. Gagawin ko siyang 500. Kasi, isasama ko na dito yung pambili niya ng gatas niya. Tsaka yung biscuits niya. And then, yung 1,000 is itabi muna natin. So, I leave the 1,000. Ilalagay ko muna siya sa savings niya. Pero, i-unstuff natin siya by next week. Kasi bubukadan ko siya ng pambili ng damit niya, kaya tsinelas niya, mga ganyan. Kasi mabilis lang lumaki yung anak ko, so madaling masira yung mga gamit niya. So for now, itatabi ko muna siya sa box. Ayan, tapos yung 20 pesos na challenges natin is papalitan natin siya ng 500 pesos kasi ihuhulog ko to sa MP2. Yan, para may savings na tayo. So, ilalagay ko muna sa folder yung ating sobre. I'll just put the link na lang yung purple na folder sa description box kasi hindi ko siya nalagay last time. So, okay. Let's count na. So, 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 20, 40, 60, 80, 300. 20, 40, 60, 80, 400 pesos. So, palitan natin siya ng 500 pesos. And ilalagay ko siya ulit sa box. Ihuhulog ko na siya. By next week ko siya ihuhulog. Para sa ating MP2 savings. Okay, ngayon naman, yung ating mga fixed expenses at saka yung major expenses natin. So, yung una is yung para sa mother ko. So, that is 1,750 pesos. Lagyan na po natin siya. So, meron po tayo dito 1,500, 600, and then 700, 1,700. And then, nag-add ako ng isa pang categories para sa house expenses. So, ang ilalagay natin dito ay 200 pesos. Parang kulang pa yata. Tama tayong bilang. 20, 40, 60, 80, 200. And the next category is yung para sa food work budget. Oh, chicken ball. So, may natira tayo dito na 140 pesos. Kaya, papalitan natin siya ng 500 kasi 360 yung budget natin sa isang week. May natira pang 10 pesos yun na coins.
kasi 900 pesos. So, meron tayong 1,140 para sa transpo. Hindi ko na siya inalis. And then next, yung para sa personal natin, 100 pesos. Tapos yung para sa father ko na 150 pesos a week. Okay, last na. Tapos yung para sa partner food natin ay 900 pesos din. May natira din tayo na 100, 250, 300, 325 pesos yung natira natin. So, papalitan na lang natin siya ng 1,000 dahil 900 pesos yung allotted ko dito. Pero, bala ko siyang babaan kasi parang malaki yata yung 150 pesos a day. So, bala ko siya gawing 100 pesos na lang by next week. Pero for now, lagay ko muna yung 900 pesos. Okay. Okay, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga savings challenges na ginawa ko at refer ko. Para naman magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na savings. So, ito yung dun sa 50 pesos challenge, hindi na siya kita. Para sa 50 pieces na envelope. So, ang lalagyan ko today ay pang number 9 kasi yung number 8 natin is may laman na siya. So, yan. Medyo malayo pa sa katotohanan pero at least nakaka 10 envelopes na tayo. So, itatabi ko muna siya sa box. And then, next naman, yung game 1 natin na ginawa ko na savings challenge is yung every Sunday na 20 pesos. So, pan 3rd week Sunday na ngayon. So, meron na tayong 20, 40, 60 pesos. Tapusin na natin to. Medyo maingay yung background natin. So, yung next, yung isa pa ng savings challenge na ginawa ko is 4-letter word siya. So, yung ginamit ko is alphabetical from A to Z. Tapos, lahat siya is 4-letter word. Yung isang letter niya, ang katumbas niya is 5 pesos. So, dalawa na yung shinidan ko para mabilis. So, ito ay equivalent to 40 pesos. Diba? So, arts, A-R-T-S, 4 siya. So, nilagay ko siya as word challenging savings. Okay, may background music tayo. So, 40 pesos para sa ating Game 2 Savings Challenge. Ayan, so now, meron pa akong coins sa wallet. Diba? Yung mga natira na paper bills, hindi, unahin muna natin yung mga coins.
Bilangan natin yung mga coins. Galing din to sa ano ko eh. Sideline ko. So, 50 pesos yung una. 10. Ayan. So, I have here 50, 60, 79 pesos. So, ilagay muna natin siya sa wallet kasi wala pa akong paglalagyan, guys. Pero, next time, mahanapan ko siya para mag-iipon din tayo ng coins. Pandagdag. And then, yung mga natira na paper bills is ibabalik ko sa sideline envelope ko para palalaguin ulit natin siya by next week. Okay. Ang lakas talaga ng video ko sa kapitbahay. Nakakainis. So, ayan lamang po. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Bye!